Ang marahas na pagsara ng bakal na tarangkahan ay umalingaw sa buong mansyon, isang tunog na tuluyan ng tumapos sa lahat ng bagay na kinalakihan ni Arabella Rojas. Para itong isang malakas na kulog na yumanig hindi lang sa kanyang pandinig, kundi pati na sa buo niyang pagkatao. Nakatayo siya sa malamig na semento sa labas ng kanilang bahay, suot pa rin ang mamahaling bestida na ipinanghapunan niya kanina. Ngunit ngayon wala na itong halaga. Ang tanging dala niya ay ang katawan niyang nangangatog at ang cellphone na mahigpit niyang hawak. Wala ni isang sentimo. Wala ni isang damit na pamalit. Wala kang utang na loob. Lumayas ka at huwag ka nang babalik. Ang mga salita ng sarili niyang ama ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan, mas masakit pa sa sampal. At sa likod nito, nakikita pa rin niya ang mapanuyang ngiti ng kanyang madrasta, si Imelda. Isang ngiti ng tagumpay. Isang ngiti na nagsasabing, sa wakas, akin na ang lahat. Hindi. Hindi ito totoo. Isang masamang panaginip lang ito. Paggising niya bukas, nasa malambot na kama na ulit siya, at tatawagin siya para sa almusal. Ngunit ang lamig ng hangin ng gabi na tumatago sa manipis niyang damit at ang mga luha na nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata ay nagsasabing gising na gising siya. Ito ang katotohanan. Pinalayas siya. Si Arabella Rojas, ang nag-iisang tagapagmana, ay isa na ngayong pulubi. Lumipas ang 3 araw na parabang isang taon ng pagdurusa. Ang mamahalin niyang bestida ay napalitan na ng mumurahing damit na nabili niya mula sa kakarampot na halagang nakuha niya ng isang laang kanyang cellphone. Ang dating makinis niyang balat ay narurumihan na ng alikabok ng Maynila. Ang kanyang tiyan, na sanay sa masasarap na pagkain, ay kumakalam na sa gutom. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa paligid ng simbahan ng Quiapo. Dito, sa gitna ng ingay ng mga nagtitinda ng pampaswerte, agimat, at halamang gamot, sa gitna ng libu-libong taong dumadaan, pakiramdam niya ay invisible siya. Isa lang siyang anino na walang pangalan at walang patutunguhan. Sa gabi, natutulog siya sa isang gilid, yakap-yakap ang sarili para labanan ang lamig at takot. Sa umaga, gigising siya sa katotohanang wala pa ring nagbago. Napayuko si Ara at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Pumasok siya sa loob ng simbahan, hindi para humingi ng himala, kundi para makahanap ng kahit ilang sandali ng kapayapaan. Umupo siya sa isa sa mga bangko sa likuran, sa sulok kung saan walang makakapansin sa kanya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Panginoon, bulong niya sa kawalan, hindi ko na po alam ang gagawin ko. Bigyan niyo po ako ng lakas. Kahit konting pag-asa lang po. Paglabas niya ng simbahan, habang naglalakad sa mataong bangketa, isang eksena ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang lalaking naka-eleganting business suit, halatang hindi nababagay sa lugar na iyon. Matangkad dito, may matipunong pangangatawan, at ang paraan ng paglakad nito ay puno ng kumpiyansa. Ngunit hindi ang itsura ng lalaki ang nakakuha ng atensyon ni Ara, kundi ang 2 lalaking sumusunod dito. Madungis ang mga ito at kahina-hinala ang bawat kilos. Nagpapalitan sila ng tingin, tila may pinaplano. Dahil sa ilang araw niyang pamamalagi sa lansangan, natutunan na ni Ara na kilalanin ang panganib. At ang 2 lalaking iyon ay panganib. Nakita niya ng dahan-dahang bumunot ng kung anong matulis ang isa sa kanila. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Ara. Naisip niyang tumalikod. Ano naman ang pakialam niya? Sarili nga niya ay hindi niya matulungan. Ngunit nang makita niya ang walang kamalay-malay na mukha ng lalaking nakasweet, naaalala niya ang sarili niyang kawalan ng magawa ilang araw lang ang nakalipas. Hindi niya kayang manahimik na lang. Bago pa man makalapit ang 2 lalaki sa kanilang target, huminga ng malalim si Ara at ginamit ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang katawan. Magnanakaw! Tulong! Gisi magnanakaw dito. Ang sigaw niya ay sapat na para makuha ang atensyon ng lahat. Ang 2 lalaki ay natigilan, gulat na napatingin sa kanya, at sa isang iglap ay mabilis na tumakbo at nawala sa gitna ng mga tao. Ang lalaking nakasweet ay napahinto, litong napatingin sa paligid, at pagkatapos ay sa kanya. Ang mga mata nila ay nagtagpo. Mga matang puno ng pagtataka at otoridad. Lumapit ito sa kanya. Bawat hakbang nito ay may bigat. Kinabahan si Ara. Tama ba ang ginawa niya? Okay ka lang, miss, tanong ng lalaki.
Ang boses nito ay malalim at kalmado, taliwas sa kaguluhang katatapos lang mangyari. Tumango lang si Ara, hindi makapagsalita. Tinitigan siya ng lalaki mula ulo hanggang paa. Nakita nito ang marumi niyang damit, ang magulo niyang buhok, ang takot sa kanyang mga mata. Walang pandidiri sa tingin nito, kundi purong kuryosidad. Sinundan ka ba nila? Tanong ulit nito. Umiling si Ara. Hindi po, sir. Kayo po ang sinusundan nila. Natigilan ang lalaki. Tila doon lang niya napagtanto ang panganib na kanyang naiwasan. Muli siyang tinitigan nito, sa pagkakataong ito, may halong pagtatasa. Kumain ka na ba? Biglang tanong nito. Nagulat si Ara sa tanong. Dahan-dahan siyang umiling. Ang huling pagkain niya ay ang kapirasong tinapay na bigay ng isang tindera kahapon. Hindi na nagsalita ang lalaki. Naglakad dito papunta sa isang maliit na karinderya sa tapat at sumenyas sa kanyang sumunod. Nag-alangan si Ara, ngunit ang kumakalam niyang tiyan ang nagtulak sa kanya na sundan ito. Sa loob ng simpleng kainan, ipinag-order siya nito ng kanin at isang mainit na sabaw. Habang kumakain siya ng mabilis, tahimik lang itong nakamasid. Pagkatapos niyang kumain at nang medyo bumalik na ang lakas sa kanyang katawan, muli itong nagsalita. Ano ng pangalan mo? Ara, di. Sagot niya ng mahina. Ara, pag-ulit nito. Ako si Miguel. Utang ko sa'yo ang buhay ko. O baka ang wallet ko. Pero kahit na, malaking bagay yon. Bakit ka nandito? Sa hitsura mo, hindi ka taga rito. Napayo ko si Ara. Ang kahihiyan ay muling gumapang sa kanyang dibdib. Pero may kung anong pagtitiwala sa mga mata ni Miguel na nag-udyok sa kanyang sabihin ang katotohanan. Ikinuwento niya ang lahat sa maikling paraan, ang pagiging anak mayaman, ang madrasta, ang pagpapalaya sa kanya ng sarili niyang ama. Habang nagsasalita siya, hindi siya hinusgahan ni Miguel. Nakikinig lang ito ng mabuti, ang mga mata nito ay hindi umaalis sa kanya. Para bang pinag-aaralan nito ang bawat salita, bawat emosyon na dumadaan sa kanyang mukha. Nang matapos siyang magkwento, sumandal ito sa upuan at huminga ng malalim. Akala ni Ara ay bibigyan siya nito ng pera bilang pasasalamat at pagkatapos ay aalis na. Ngunit ang sumunod na sinabi nito ang yumanig sa kanyang mundo sa pangalawang pagkakataon sa loob lamang ng ilang araw. Ara, sabi nito sa isang seryosong tono na para bang isang business proposal ang inilalatag. Pareho tayong may problema. Ikaw, kailangan mo ng matitirhan at paraan para makabangon. Ako naman kailangan ko ng tulong para sa isang problema sa pamilya ko. Naguguluhang tumingin si Ara. Anong tulong, sir? Miguel leaned forward, placing his hands on the table. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata, ang tingin nito ay matalas at direkta. Kailangan ko ng mapapangasawa pero sa papel lang. Natigilan si Ara. Napatitig siya sa lalaki, iniisip kung nagbibiro lang ba ito. Ngunit ang mukha ni Miguel ay walang bahid ng pagbibiro. Pumayag ka, pagpapatuloy nito, ang boses ay kalmado pero may bigat. Bibigyan kita ng disenteng tirahan, pagkain, damit. Lahat ng kailangan mo. Tutulungan kitang makuha ang dapat ay sayo. Kapalit ng pagpapanggap mo bilang fiance ko. Ang alok ay katawa-tawa. Impossible. Isang kabaliwan. Ngunit para sa isang taong tulad niya na wala ng pag-asa, ang kabaliwan ay biglang nagkaroon ng anyo ng kaligtasan. Tinitigan ni Miguel ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Pumayag ka, sabi nitong muli at babaguhin ko ang buhay mo. Ilang sandali silang nagkatitigan. Ang ingay ng karinderya ay tila nawala. Ang tanging naririnig ni Ara ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Pagkatapos, inabot ni Miguel ang kamay nito sa ibabaw ng mesa. Isang kilos na naghihintay ng kasunduan. Ano, deal? Nakatitig lang si Miguel sa kamay niyang nakalahad sa ibabaw ng maruming mesa. Sa gitna ng ingay ng karinderya at amoy na nilulutong pagkain, ang tanging hinihintay niya ay ang sagot ng babaeng nasa harapan niya. Ara! Isang solusyon na hindi niya inaasahan. Isang sagot sa problemang matagal nang bumabagabag sa kanya. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata nito, ang pagtataka, ang takot. Sino ba namang hindi? Ang alok niya ay hindi normal. Pero para kay Miguel de la Cruz, ang lahat ng bagay ay transaksyon. At sa ngayon,
ito ang pinakamahalagang transaksyon na kailangan niyang isara. Dahan-dahan, tila napipilitan, iniangat ni Ara ang kanyang nanginginig na kamay at inilapat ito sa kamay ni Miguel. Ang balat nito ay malamig, ngunit ang paghawak nito ay may kasiguraduhan. Deal, bulong nito, ang boses ay halos hindi marinig. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Miguel. Ngunit hindi ito ngiti ng saya. Ito ay ngiti ng isang sihi na nakakuha ng kanyang gusto. Good. Let's go. Habang nasa loob sila ng kanyang mamahaling sasakyan na malayo sa mundo ng Quiapo, ramdam ni Miguel ang tensyon sa pagitan nila. Tahimik lang si Ara sa tabi niya, nakatingin sa labas ng bintana, tila pinoproseso pa rin ang lahat. Para sa kanya, ito na ang oras para ilatag ang mga tuntunin. This is a business arrangement, Ara, simula niya, ang mga mata ay nakatuon sa daan. May mga patakaran. Rule number 1. You will act as in a loving fiance in front of Eva Lolo. Only in front of him. Rule number 2. Walang personalan. This is strictly business. Walang emosyon na dapat ma-involve. Sumulyap siya rito. Nakikinig ito ng mabuti, ang mukha ay seryoso. And rule number 3, dagdag niya, ang boses ay mas matigas. Everything you need, food, clothes, place to stay, will be provided for. Consider it your compensation. In return, I expect your complete and absolute cooperation. No mistakes. Sa wakas ay lumingon ito sa kanya, ang mga mata nito ay maihalong pagkalito at pag-unawa. Bakit po ninyo ginagawa ito? Huminga ng malalim si Miguel. And my grandfather, Don Benigno de la Cruz, is old school. Mahal na mahal ko siya, but he can be persistent. He wants me to settle down, to secure the family line. Mayroon na siyang kandidata para sa akin, si Katrina Sandoval, anak ng mayor. It's a political and business alliance. Isang komplikasyon na hindi ko kailangan sa ngayon. Hindi na umimik si Ara. Tumango lang ito at muling ibinalik ang tingin sa labas ng bintana, tila pinagmamasdan ang mga naglalakihang gusali ng Makati na unti-unting pumapalit sa magulong tanawin ng Quiapo. Napansin ni Miguel ang suot nito. Ang damit na iyon, kahit malinis, ay mukhang luma at hindi babagay sa isang De La Cruz. Hindi niya ito maaaring iharap sa kanyang lolo ng ganoon. Without another word, he changed direction and headed towards a high-end mall. Get her everything, utos ni Miguel sa sales manager ng isang mamahaling boutique. Dresses, casual clothes, shoes, bags. Everything she needs to look the part, charge it all to my account. Habang abala ang mga sales staff sa pagsukat at pagpapakita ng mga damit kay Ara, umupo si Miguel sa isang sulok, abala sa pag-check ng emails sa kanyang phone. Para sa kanya, isa lang itong investment, isang necessary expense para sa tagumpay ng kanyang plano. Sir, okay na po ba ito? Nag-angat siya ng tingin mula sa kanyang screen. At sa isang saglit, natigilan siya. Nakatayo sa harapan niya si Ara, suot ang isang simpleng pero eleganteng puting bestida. Nawala na ang bakas ng alikabok at takot sa mukha nito. Ang magulo niyang buhok ay maayos nang nakasabit sa kanyang balikat. Sa tamang damit at ayos, lumabas ang ganda at grasya na dati nakatago sa ilalim ng paghihirap. For a moment, he forgot she was just part of the deal. For a moment, he saw a woman, not a solution to a problem. Mabilis niyang iwinaksi ang isiping iyon. It's acceptable, sabi niya sa malamig na tono, kahit na ang totoo ay higit pa sa acceptable ang nakikita niya. Let's go. And my lolo is waiting. Ang mansyon ng mga De La Cruz ay nakatayo sa isang pribadong subdibisyon, isang palasyo na sumisigaw ng kapangyarihan at yaman na naipon sa loob ng maraming henerasyon. Pagbaba pa lang ni Ara sa sasakyan, nakita ni Miguel ang pagkamangha sa mga mata nito. Malamang ay pamilyar ito sa ganitong uri ng pamumuhay, ngunit ngayon ay isang estranghero siyang muling papasok dito. Pagpasok nila, nandoon na ang kanyang lolo Ben, nakaupo sa paborito nitong silya, naghihintay. Ang mukha nito ay seryoso, ngunit nang makita sila, isang malawak na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Miguel, apo, bati nito, ang mga mata ay agad na napunta kay Ara. At sino itong magandang binibini na kasama mo? Lumapit si Miguel at nagmano sa kanyang lolo. Lolo, I'd like you to meet Arabella Roxas. Ara, this is my grandfather, Don Benigno de la Cruz.
Ngumiti si Ara ng may halong kaba at nagmano rin. Magandang gabi po, Lolo Ben. Ang paggamit niya ng T. Lolo Ben sa halip na Don Benigno ay isang magandang simula. Nakita ni Miguel ang pagliwanag ng mukha ng kanyang lolo. Isang napakagandang pangalan para sa isang napakagandang dalaga, sabi ni Lolo Ben, ang mga mata ay puno ng pagsusuri. So, paano kayo nagkakilala ng apo kong ito na laging abala sa trabaho? Ito na. Ang unang pagsubok. It's a funny story, Lolo, simula ni Miguel, gamit ang kwentong binalangkas niya sa kanyang isipan kanina. We met at a coffee shop. May natapon na kape sa suite ko, at siya ang tumulong sa akin. Ah, tadhana, tuwang-tuwang sabi ni Lolo Ben tumingin ito kay Ara. At ikaw, Hija, ano ang nagustuhan mo sa apo kong ito na minsan ay parang bato? Nakita ni Miguel ang bahagyang pagkagulat ni Ara. Pero mabilis itong nakabawi. Mabait po siya, Lolo. At mayroon po siyang mga matang nagsasabi ng maraming kwento, kahit hindi po siya nagsasalita. Napahanga si Miguel sa sagot nito. Hindi iyon kasama sa plano, pero iyon ang perpektong sagot. Tumawa ng malakas si Lolo Ben, nakuha mo, Hiha. Matagal ko nang sinasabi iyan sa kanya. I like you. May sinseridad sa iyong mga mata. Habang nagpapatuloy ang hapunan, mas lalong nagiging kampante si Miguel. Ara was a natural. Ang pagiging mahiyain at simple nito ay ang mismong katangian na hinahanap ng kanyang lolo. The plan was working perfectly. Hanggang sa, kung talagang mahal ninyo ang isa't isa, ipakita ninyo, hamon ni Lolo Ben, may mapaglarong ngiti. Hawakan mo naman ang kamay ng nobya mo, apo. Para kang nakikipagnegosasyon sa board meeting. Natigilan si Miguel. This was not part of the plan. He looked at Ara, whose eyes were wide with panic. Ngunit ang mga mata ng kanyang lolo ay nakatutok sa kanila, naghihintay. Walang magawa, dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa at hinawakan ang kamay ni Ara. Her skin was soft and warm. Isang hindi inaasahang kuryente ang dumaloy mula sa kanilang mga palad paakyat sa kanyang braso. Isang simpleng paghawak, ngunit sa loob ni Miguel, naging komplikado ang lahat. It felt real. It wasn't part of the contract. Mabilis niyang binitiwan ang kamay nito nang hindi na nakatingin ang kanyang lolo. Naging matagumpay ang buong gabi. Si Lolo Ben ay masaya, kumbinsido sa kanilang pagpapanggap. Nang paalis na sila, hinatid sila nito sa may pinto. Akala ni Miguel ay tapos na ang lahat. Ngunit may huling salita ang kanyang lolo. Miguel, Ara, sabi nito, ang mukha ay puno ng kaligayahan. Labis akong natutuwa para sa inyo. Salamat po, Lolo, sagot ni Miguel. Umiti si Lolo Ben, upang mapatunayan ninyo ang inyong pagmamahalan at para mas makilala ko pa si Ara, gusto kong tumira kayong magkasama sa aking mansyon, simula bukas. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa ulo ni Miguel. Bukas? Agad-agad? Ang ngiti na kanina pa nakaplaster sa kanyang mukha ay biglang nangawit. Ito ay isang komplikasyon na hindi niya nakita. Ang buong plano niya ay nakasalalay sa pagpapanatili ng distansya, sa pagkontrol ng sitwasyon. Ang pagtira sa ilalim ng iisang bubong, lalo na sa ilalim ng mapanuring mga mata ng kanyang lolo, ay sumisira sa lahat ng iyon. Sinulyapan niya si Ara. Nakita niya ang matinding gulat sa mga mata nito. Ang bahagyang pamumutla ng mukha nito at ang paraan ng pagkapit nito sa lailayan ng kanyang bestida ay isang malinaw na sigaw ng kino. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata nito ay nagmamakaawa, humihingi ng tulong na iligtas sila sa sitwasyong ito. Ngunit alam ni Miguel na wala siyang magagawa. Any sign of hesitation would raise suspicion. Nahulog siya sa sarili niyang patibong. He had to play the part. Pilit siyang humiti, isang ngiti na sa tingin niya ay mukhang natural. Inakbayan niya si Ara, na bahagyang nanigas sa kanyang pagkakayakap. Of course, Lolo. That's a wonderful idea. Di ba, mahal? Ang huling dalawang salita ay lumabas na may kaunting pag-aatubili. Tumingin siya kay Ara, isang pahiwatig sa kanyang mga mata na nagsasabing, sumakay ka na lang. Napakurap-kurap si Ara, bago dahan-dahang tumango. Oo po. Lolo Ben, it would be an honor. Ang boses nito ay nanginginig. Ang mukha ni Lolo Ben ay nagliwanag sa tuwa, hindi napapansin ang tensyon sa pagitan ng dalawa.
Mabuti. Iyan ang gusto kong marinig. Ipapaayos ko na ang kwarto ninyo. Sige na, umuwi na kayo at mag-empake. I expect to see you both for breakfast tomorrow. Ang biyahe pabalik sa kondo kung saan pansamantalang tumutuloy si Ara ay nababalot ng isang mabigat na katahimikan. Malayong malayo sa tensyon kanina, ito ay isang katahimikan na puno ng mga hindi masabing salita. Si Miguel ang unang bumasag nito. Ang boses niya ay bumalik sa dati, malamig, businesslike. That was unexpected, sabi niya, ang mga mata ay diretso sa daan. But the plan remains the same. The rules still apply, especially rule number 2. Mas lalo na ngayon. Hindi sumagot si Ara. Nakatingin lang ito sa labas. We will be given one room, I'm sure of it, pagpapatuloy ni Miguel. Don't worry. I'll sleep on the couch or on the floor. There will be a clear line between us. This is still to performance. Entiendes? Dahan-dahan itong lumingon sa kanya. Sa dilim ng sasakyan, nakita niya ang isang emosyon sa mga mata nito na hindi niya mabasa. Hindi ito takot, hindi rin galit. It was something else. Resignation, perhaps. Naiintindihan ko, sir, sagot nito, ang boses ay mahina ngunit matatag. Isa lang itong trabaho. Iyon ang gusto niyang marinig. Pero sa hindi malamang dahilan, ang paraan ng pagkakasabi nito ay nag-iwan ng kakaibang pakiramdam sa kanya. Nang ihinto niya ang sasakyan sa harap ng gusali, hindi ito agad bumaba. Thank you para sa mga damit, sabi nito nang hindi nakatingin sa kanya. At sa pagkain. It's part of the deal, mabilis niyang sagot. Get some rest. I'll pick you up at 7 in the morning. Be ready. Tumango lang ito at bumaba na ng sasakyan. Pinanood niya itong maglakad papasok sa lobby. Isang maliit na figura na dinala ng tadhana sa magulo niyang mundo. Habang nagmamaneho siya palayo, napahawak siya ng mahigpit sa manibela. Ang plano niya ay simple lang, humanap ng pansamantalang solusyon. Ngunit ang solusyon na iyon ay may mukha, may boses, at ngayon ay titira na sa iisang kwarto kasama niya. Ang simpleng kasunduan sa Quiapo ay nagsisimula ng maging isang napakakomplikadong pagpapanggap. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ni Miguel de la Cruz na hindi niya hawak ang kontrol. Ang paggising sa mansyon ng mga de la Cruz ay parang paggising sa loob ng isang museo. Ang silid na ibinigay sa kanila, ay mas malaki pa sa dating sala ng kanilang bahay. Ang kisama ay mataas, may nakasabit na maliit na chandelier. Ang sahig ay nababalutan ng makapal at malambot na carpet. May sarili itong walk-in closet na ngayon ay puno ng mga bago at mamahaling damit na hindi niya pinili, hindi niya binayaran, at pakiramdam niya ay hindi para sa kanya. Lahat ay perpekto. At lahat ay isang kasinungalingan. Tumayo si Ara mula sa malambot na sofa kung saan siya natulog buong gabi. Si Miguel, gaya ng ipinangako nito, ay natulog sa sahig, gamit lang ang ilang unan at kumot. Nakatalikod dito sa kanya, ang malapad nitong likod ay payapang gumagalaw sa bawat paghinga. Kahit sa pagtulog, may aura pa rin ito ng kapangyarihan. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa banyo, maingat na huwag makalikha ng anumang ingay. Kailangan niyang maligo at mag-ayos bago pa ito magising. Kailangan niyang ihanda ang sarili para sa isa na namang araw ng pagpapanggap. Nang akmang pipihitin na niya ang seradura ng pinto ng banyo, bigla itong bumukas. Sa isang iglap, nagkabanggaan sila. Ang mukha niya ay tumama sa matigas na dibdib ni Miguel. Na-off-balance siya at napahawak sa braso nito para hindi matumba. Naamoy niya ang sabon at shampoo, isang malinis at mamahaling amoy. For a split second, she felt the warmth of his skin through his thin sandal. Sorry, sabay nilang sabi. Mabilis na umatras si Ara, ang init ay biglang umakyat sa kanyang mga pisngi. Si Miguel naman ay agad na lumayo, ang mukha ay bumalik sa dati nitong malamig na ekspresyon. You can use it first, sabi nito, ang boses ay magaspang dahil sa bagong gising. Hindi na ito naghintay ng sagot at mabilis na tumalikod para kumuha ng damit. Ang awkward na eksenang iyon ang nagsilbing paalala sa kanya, kahit na nakatira sila sa iisang kwarto, may isang hindi nakikitang pader sa pagitan nila. Isang pader na binuo ng isang kontrata. Miguel, apo, isama mo naman si Ara na mamasyal, sabi ni Lolo Ben habang nag-aalmusal sila. Ipamili mo siya ng kung ano ng gusto niya.
Hindi mo maaaring ikulong lang dito sa bahay ang maganda mong nobya. Lolo, marami po akong trabaho, simula ni Miguel. Ang trabaho ay hindi mawawala. Pero ang pagkakataon para pasayahin ang iyong nobya, baka lumipas, putol ni Lolo Ben, may kasamang kindat. Walang nagawa si Miguel kundi sumang-ayon. At ganoon na nga, natagpuan na lang ni Ara ang sarili sa isang high-end mall, kasama ang kanyang kifiant. Habang naglalakad sila, ramdam ni Ara ang mga tingin ng mga tao. Si Miguel de la Cruz ay parang isang celebrity. At siya, ang babaeng nakakapit sa braso nito, ay ang pinakamalaking palaisipan. May gusto ka ba? Tanong ni Miguel, ang tono ay formal. Wala po. Okay na po ako, mabilis niyang sagot. Ang bawat bagay sa paligid nila ay sumisigaw ng presyo na hindi niya kayang bayaran kahit sa kanyang dating buhay. Just pick something. Para hindi magduda si Lolo, utos nito. Napilitan siyang pumasok sa isang jewelry store. Habang nakatingin siya sa mga kumikinang na alahas, isang boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Well. Miguel, darling. What a surprise. Isang babaeng matangkad, balingkinitan, at nakasuot ng damit na halatang libo-libo ang halaga, ang lumapit sa kanila. Ang ngiti nito ay matamis, ngunit ang mga mata ay hindi. Siya si Katrina Sandoval. Nakita na niya ito sa mga society magazine dati. Katrina, simpleng bati ni Miguel. Ang mga mata ni Katrina ay lumipat mula kay Miguel papunta kay Ara. Tinitingnan siya mula ulo hanggang paa na maihalong pandidiri. And who is this? Bago pa man makasagot si Miguel, inunahan na siya ni Ara. Arabella po. Ara. Ara, pag-uulit ni Katrina, tila dinudura ang pangalan. First time seeing you in the place like this. Bago ka lang ba sa Maynila? Ang tanong ay pilit na pinalalabas na inosente, pero ramdam ni Ara ang tunay na kahulugan nito, hindi ka nababagay dito. I'm his fiance, matatag na sabi ni Ara, hinigpitan ang kapit sa braso ni Miguel. Isang peking tawa ang kumawala kay Katrina. Oh, darling, how cute. You really think you can pull it off? Lumapit ito at bumulong, sapat lang para marinig nilang tatlo. Listen, little girl. Hindi ko alam kung saang gubat ka kinuha ni Miguel, but women like you have the name. Gold digger. Parang may sumuntok sa tiyan ni Ara. Ang mga salita ay tumama ng husto dahil may bahid ito ng katotohanan. Isa siyang pulubi na nakakapit sa isang milyonaryo. Gusto niyang sumagot, gusto niyang ipagtanggol ang sarili, pero anong sasabihin niya? Na isa lang itong kasunduan? Nang hindi siya makasagot, umisi si Katrina. See? I knew it, T. That's enough, Katrina. Ang boses ni Miguel ay malamig at matalas. Walang emosyon, pero puno ng otoridad na nagpatigil kay Katrina. Let's go, Ara, sabi ni Miguel, hindi na pinansin si Katrina. Hinila siya nito palayo sa tindahan, palayo sa mapanuring mga mata ng mga tao. Habang naglalakad sila palayo, ang puso ni Ara ay kumakabog. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa gulat. Ipinagtanggol siya ni Miguel. Alam niyang ginawa lang iyon ni Miguel para protektahan ang kanilang kasunduan, para panindigan ang kanilang kwento. Ngunit sa isang sandali, naramdaman niyang may kumampi sa kanya. Naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Ang gabi ay dinala sila sa isang malaking charity ball. Ito ang unang pagkakataon na haharap si Ara sa alta sosyedad bilang pinobya ni Miguel. Suot ang isang navy blue na evening gown na bumagay sa kanyang balat at buhok na nakaayos sa isang eleganteng bon, halos hindi niya makilala ang sarili sa salamin. Are you ready? Tanong ni Miguel mula sa pinto. Nakasuot ito ng isang perpektong tuksedo. Napatingin ito sa kanya, at sa isang iglap, nakita ni Ara ang isang kislap sa mga mata nito, isang kislap ng paghanga. Agad din itong nawala. Ready, sagot niya, kahit ang totoo ay nanginginig ang kanyang mga tuhod. Inilahad nito ang braso. Then let's give them a good show. Pagpasok nila sa grand ballroom, lahat ng mata ay napunta sa kanila. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog. Sino yan? Ang ganda niya. Saan siya nahanap ni Amy de la Cruz? Naramdaman ni Miguel ang panginginig ng kanyang kamay, kaya marahan niya itong pinisil. Just smile and wave, bulong nito. You're doing great. Ang simpleng gesture na iyon ay nagbigay sa kanya ng kaunting lakas.
Ngumiti siya, sinubukang maging ang babaeng inaakala ng lahat na siya. Isang bahagi ng gabi, abala si Miguel sa pakikipag-usap sa ibang mga business tycoon. Naiwan si Ara sa isang tabi, hawak ang isang baso ng champagne. Mula sa kanyang kinatatayuan, iginala niya ang kanyang paningin sa buong ballroom. Napakaraming pamilyar na mukha mula sa kanyang nakaraan. Mga kaibigan inang kanyang pamilya na hindi man lang siya tinulungan. At doon, sa isang sulok, nakikipagtawanan sa isang grupo ng mga matronang sosyal, nakita niya ito. Ang buhok nito ay perpektong nakaayos. Ang suot nitong damit ay kumikinang. Ang ngiti nito ay puno ng peking kabaitan. Si Imelda. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Ara. Ang baso sa kanyang kamay ay nagsimulang manginig. Biglang naging napakaliit ng ballroom. Ang mga bulungan ay naging mas malakas. Pakiramdam niya ay hindi siya makahinga. Ang babaeng sumira sa kanyang buhay, ang babaeng umagaw sa lahat ng bagay sa kanya, ay narito. Naramdaman niya ang pagnanais na tumakbo, magtago, mawala. Ngunit bago pa siya makakilos, nagtama ang kanilang mga mata. Nakita ni Ara ang pagbabago sa mukha ni Imelda. Ang matamis na ngiti nito ay dahan-dahang naglaho. Ang mga mata nito ay nanlaki sa pagkabigla, sa hindi paniniwala. Ang hawak nitong kopita ng alak ay bahagyang nanginig sa kanyang kamay. Nakita ni Imelda na kasama niya si Miguel de la Cruz. Nakita nito na nakatayo siya roon, hindi bilang isang pulubi, kundi bilang isang taong importante. Mula sa kabilang dako ng silid, nabasa ni Ara ang mga salitang namutawi sa labi ng kanyang madrasta, isang bulong na walang tunog pero malinaw na malinaw sa kanya. Impossible. Paano? Ang dalawang salitang iyon ay tumama kay Ara ng may puwersa ng isang malakas na sampal. Sa isang iglap, ang ingay ng ballroom, ang tugtog ng orkestra, ang mga bulungan ng mga tao, lahat ay naglaho. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Imelda, isang perpektong maskara ng pagkasuklam na nababalutan ng gulat. Ang takot na naramdaman niya sa lansangan ay biglang bumalik. Ang alaala ng pagsara ng tarangkahan, ang lamig, ang gutom. Gusto niyang yumuko, magtago sa likod ni Miguel, maging invisible ulit. Ngunit may ibang nangyari. Habang nakikita niya ang pagkasindak sa mga mata ni Imelda, ang parehong mga mata na puno ng tagumpay noong araw na pinalaya siya, isang hindi inaasahang pakiramdam ang umusbong sa loob ni Ara. Isang maliit na kislap ng apoy. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi siya ang natatakot. Hindi lang siya. Si Imelda nagulat ito. Natinag ito. At sa isang saglit, naramdaman ni Ara ang isang pahiwatig ng kapangyarihan. Mabilis na nakabawi si Imelda. Ang gulat sa mukha nito ay napalitan ng isang malamig at mapanganib na tingin. Itinaas nito ang kanyang kopita, nagkunwaring nakikipag-usap sa mga kasama, ngunit ang mga mata nito ay hindi umaalis kay Ara, isang tahimik na banta na tumatawid sa buong silid. Are you all right? You look pale. Ang boses ni Miguel ay nagpabalik kay Ara sa kasalukuyan. Nakatayo na ito sa tabi niya, ang isang kamay ay marahang nakahawak sa kanyang siko. May pag-aalala sa boses nito, kahit na ang mukha nito ay kalmado pa rin. Nanginginig siyang napatingin kay Miguel, pagkatapos ay itinuro ng kanyang mga mata ang direksyon ni Imelda. Ang madrasta ko, halos pabulong niyang sabi. Nandyan siya. Sinundan ni Miguel ang kanyang tingin. Nakita niya si Imelda, na ngayon ay pilit nang umingiti sa mga kausap, ngunit paminsan-minsan ay sumusulyap sa kanilang direksyon. Tinitigan ni Miguel ang babae sa loob ng ilang segundo, tila sinusuri ito. I see, sabi lang nito. Akala ni Ara ay aalisin siya nito sa lugar na iyon, ilalayo siya sa panganib. Ngunit sa halip, masinigpitan pa nito ang hawak sa kanyang siko. Then let her see you, sabi ni Miguel sa mahinang boses, para lang sa kanya. Let her see you happy. Let her see you with me. Huwag mong bigyan ng satisfaksyon na makita kang takot. Natigilan si Ara sa sinabi nito. Hindi iyon ang inaasahan niya. Ang payo nito ay hindi para sa Ara, ang babaeng kinuha niya sa Quiapo. Iyon ay payo para sa isang kasosyo. Isang kakampi. Huminga siya ng malalim, hinugot ang lahat ng lakas mula sa mga salita ni Miguel. Dahan-dahan niyang itinuwid ang kanyang likod. Itinaas niya ang kanyang baba. Nawala ang bakas ng takot sa kanyang mukha, napalitan ng isang kalmadong determinasyon na kahit siya ay nagulat na mayroon pala siya.
Tumingin siya kay Miguel at bahagyang tumango, isang tahimik na pasasalamat. Isang pangako na susubukan niya. Pagkatapos, dahan-dahan niyang ibinalik ang kanyang tingin sa direksyon kung nasaan si Imelda. Hindi niya ito iniwasan. Hinanap ng kanyang mga mata ang mga mata ng madrasta, at nang magtama muli ang mga ito, hindi na siya ang unang umiwas. Sa halip, isang maliit at halos hindi mahahalata, ngunit matatag na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ito isang ngiti ng saya, kundi isang ngiti na nagsasabing, nandito ako. Nakatayo pa rin ako. Kitang-kita ni Ara ang pagtiim ng bagang ni Imelda. Ang peking ngiti nito ay tuluyang naglaho at ang natira ay purong galit. Isang galit na nangangakong hindi magtatapos ang gabi sa pagkikitang iyon. Naramdaman niya ang bahagyang pagpisil ni Miguel sa kanyang siko, isang senyales ng pag-apruba. Isang senyales na nakita nito ang ginawa niya. Ang maliit na gesture na iyon ay nagbigay sa kanya ng karagdagang tapang. Sa natitirang oras nila sa party, hindi na muling tumingin si Ara sa direksyon ni Imelda. Sa halip, itinuon niya ang kanyang atensyon kay Miguel. Umiti siya sa mga taong ipinakikilala nito sa kanya. Nakipag-usap siya ng may kumpiyansa na hindi niya alam kung saan nanggagaling. Ginampanan niya ang papel hindi bilang isang biktima, kundi bilang si Arabella Rojas, ang mapagmahal na nobya ni Miguel de la Cruz. At sa buong panahong iyon, ramdam niya ang mga mata ni Imelda na nakatutok sa kanila, isang pares ng matang nagliliyab sa galit. Ang biyahe pa uwi ay tahimik, ngunit hindi na ito ang awkward na katahimikan ng nakaraan. Iba na ito. May kung anong nabago sa pagitan nila. Nang makarating sila sa mansyon at habang naglalakad sa malawak na pasilyo patungo sa kanilang silid, nagsalita si Miguel. You handled that well, sabi nito, ang boses ay mababa at seryoso. You were brave. Natigilan si Ara sa papuri. Iyon ang unang pagkakataon na sinabihan siya nito ng isang bagay na personal, isang bagay na hindi konektado sa kanilang kontrata. Salamat, sabi niya. Dahil sa'yo. Hindi sumagot si Miguel, ngunit sa ilaw mula sa pasilyo, nakita ni Ara ang isang tingin sa mga mata nito na hindi niya pa nakikita dati. Isang tingin ng respeto. Nang gabing iyon, habang nakahiga siya sa sofa, mas naging mapayapa ang kanyang pakiramdam. Alam niyang may panganib na paparating. Alam niyang hindi titigil si Imelda. Ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisang haharapin iyon. Samantala, sa ballroom na kanilang iniwan, hindi maalis ang tingin ni Imelda Serrano sa pinto kung saan sila nawala. Ang kopita ng alak sa kanyang kamay ay halos mabasag sa higpit ng kanyang pagkakahawak. Ang mga kausap niya ay hindi na niya naririnig. Ang tanging umuugong sa kanyang isipan ay ang imahe ni Ara, nakatayo, nakangiti, at nasa tabi ng isa sa pinakamakapangyarihang lalaki sa bansa. Bumulong siya sa kanyang sarili, ang bawat salita ay puno ng lason at hindi paniniwala. Impossible. Paanong nangyari na ang pulubing iyan ay kasama ng isang De La Cruz? Ang imahe ni Ara sa charity ball, matatag, nakangiti, at hindi nagpapatalo sa titig ng madrasta nito, ay patuloy na bumabalik sa isipan ni Miguel habang papunta siya sa opisina kinabukasan. It was a performance, yes. But for a moment there, it felt real. Ang tapang na ipinakita nito ay hindi kasama sa kontrata. Iyon ay galing mismo sa loob niya. At sa hindi malamang dahilan, nag-iwan iyon ng marka kay Miguel. Isang marka ng paghanga. Pinilit niyang iwaksi ang mga isiping iyon. Business is business. Ang paghanga ay isang emosyon at ang emosyon ay isang liability. Ang mahalaga ay naging epektibo ang kanilang pagpapanggap. Masyadong epektibo, marahil. Nasa kalagitnaan siya ng isang mahalagang phone call nang pumasok ang kanyang executive assistant. May iniabot itong isang folder. Nang buksan niya ito, ang kanyang atensyon ay agad na napukaw. Ito ay isang report mula sa private investigator na inutusan niyang subaybayan ang mga kilos ni Katrina Sandoval. Kumakalat ang mga chismis sa ilang mga blog at social circles, basa ni Miguel sa report. Isang mystery girl na diumano'y isang gold digger mula sa wala. Isang social climber na ginayuma ang De La Cruz here. Tumigas ang panga ni Miguel. Alam niyang si Katrina ang may gawa nito. Ito ay isang marumi ngunit epektibong paraan para sirain ang reputasyon ni Ara at ipahiya siya. At sa huli, ipahiya siya at ang kanyang lolo. He ended his phone call abruptly.
Cancelled my next meeting. Get me Katrina Sandoval on the line. Now. Ilang minuto lang ang lumipas, tumunog ang telepono. Miguel, darling. I was just thinking about you, malanding bati ni Katrina. Cut the act, Katrina, malamig na sabi ni Miguel, walang paligoy-ligoy. I know what you're doing. Stop it, see. Don't know what you're talking about, sagot nito, pilit na pinapanatili ang pagka-inosente. The rumors. The blogs. Stop it or we'll make sure na ang kumpanya ng ama mo ay hindi na makakakuha ng kahit isang kontrata mula sa gobyerno. Do you understand me? Natahimik si Katrina sa kabilang linya. Ang pananahimik nito ay sapat ng kumpirmasyon. Hindi ko akalaing bababa ka sa ganitong level para lang sa isang babaeng basahan, may pait na sabi ni Katrina. She has a name. It's Ara, mariing sabi ni Miguel. And she is defiance. An insult to her is an insult to me and the family. This is your first and only warning. Ibinaba niya ang telepono nang hindi na naghihintay ng sagot. Sumandal siya sa kanyang upuan, ang galit ay unti-unting humuhupa. Inisip niya kung bakit siya nag-react ng ganoon. Kailangan niyang protektahan ang plano. Ngunit ang naramdaman niya ay higit pa roon. It was personal. Ang pag-atake kay Ara ay naramdaman niyang isang pag-atake sa kanya. Isang lamat. Ang unang lamat sa pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Kinagabihan, pag-uwi ni Miguel sa mansyon, napansin niyang kakaiba ang katahimikan. Kadalasan ay sasalubungin siya ni Lolo Ben, ngunit wala ito sa sala. Nasaan si Lolo? Tanong niya sa isang kasambahay. Sir Miguel, nasa kwarto po si Sir Benigno. Si Maam Ara po, masama ang pakiramdam. Nilalagnat po yata. Agad na umakyat si Miguel. Naabutan niya si Ara na nakahiga sa sofa, balot na balot ng kumot at nanginginig. Lumapit siya at marahang idinampi ang likod ng kanyang palad sa noo nito. Mainit ito. May lagnat ka nga, sabi niya. Uminom ka na ba ng gamot? Umiling si Ara, ang mga mata ay bahagyang nakabukas. Wala pa po. Masakit po ang ulo ko. Huminga ng malalim si Miguel. Tiningnan niya ang kanyang relo. Mayroon pa siyang mga dokumentong kailangang basahin. May mga tawag na kailangang gawin. Cancel all my remaining calls for tonight, sabi niya sa kanyang sarili. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, hindi makapaniwala sa kanyang ginagawa. He, Miguel de la Cruz, was canceling work. For this, pumunta siya sa kusina. Sa buong buhay niya, hindi pa siya nakapagluto. Ngunit naaalala niya, noong bata pa siya at may sakit, ang laging inihahanda para sa kanya ay lugaw. Mainit na lugaw. Sa tulong ng isang kasambahay na gulat sa nakikita, natutunan niya kung paano. Ang makapangyarihang CEO ng De La Cruz Holdings ay nakatayo sa harap ng kalan, hinahalo ang bigas at tubig, tila ba ito ang pinakamahalagang business deal ng kanyang buhay. Dinala niya ang isang mangkok ng mainit na lugaw sa silid. Gising na si Ara, nakaupo at nakasandal sa sofa. Kumain ka, sabi niya, inilapag ang tray sa maliit na mesa. Tumingin si Ara sa lugaw, pagkatapos ay sa kanya, ang mga mata ay puno ng pagtataka. Ikaw po ang nagluto nito. The cook assisted me, mabilis niyang sagot, ayaw aminin ang buong katotohanan. Kumain ka na para makainom ka ng gamot. Dahan-dahang kumain si Ara. Tahimik lang na nakaupo si Miguel sa isang silya sa tapat, pinagmamasdan ito. Pinagmamasdan niya ang pagod sa mukha nito, ang kahinaan nito. Nawala ang matapang na babae sa party. Ang narito ngayon ay isang Ara na kailangan ng alaga. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, gusto niyang siya ang mag-alaga dito. Nang matapos itong kumain at makainom ng gamot, tinulungan niya itong humiga muli. Salamat, Miguel, sabi nito, ang boses ay mahina dahil sa antok. Ang paggamit nito ng pangalan niya, sa halip na iser, ay nagdulot ng kakaibang init sa kanyang dibdib. Matulog ka na, sabi lang niya. Habang pinagmamasdan niya itong matulog, ang isip ni Miguel ay puno ng mga tanong. Bakit niya ginagawa ito? Hindi ito kasama sa kontrata. Ngunit habang tinititigan niya ang payapang mukha ni Ara, isang sagot ang dahan-dahang nabuo sa kanyang isipan. Dahil gusto niya. Kinabukasan, magaling na si Ara.
At dahil doon, tila may nabago sa hangin sa pagitan nila. May isang hindi nakikitang harang na gumuho. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Miguel. Ang mga pangyayari nitong mga nakaraang araw ay nagtulak sa kanya na isipin ang kanyang pamilya. Ang kanyang mga magulang. Na-miss niya sila. Ang pakiramdam ng pagkakaroon ng isang tunay na pamilya. Tumayo siya at nagtungo sa malawak na library ng mansyon. Ito ang paboritong lugar ng kanyang ama. Dito, sa isang lumang aparador, nakatago ang mga photo album ng kanilang pamilya. Binuklat niya ang isang makapal na album na balot sa katad. Mga larawan niya noong bata pa. Mga larawan ng kanyang ina na may pinakamagandang ngiti. Mga larawan ng kanyang ama, isang lalaking hinahangaan niya higit kanino man. Habang binubuklat niya ang mga pahina, isang larawan ang nakakuha ng kanyang pansin. Isang larawan na hindi pamilyar. Dalawang lalaki, magkaakbay, nakangiti ng malapad sa harap ng isang construction site ng isang gusali. Ang isa ay ang kanyang ama, mas bata pa. Ang isa pa ay isang lalaking hindi niya kilala. Ngunit may isang bagay sa ngiti ng dalawang lalaki, isang ngiti ng tunay na pagkakaibigan, ng pagiging magkatuwang. Pinagmasdan niya ang mukha ng lalaking hindi niya kilala. May pamilyar dito, pero hindi niya matukoy kung ano. Sino kaya ito? Bakit hindi pa niya nakikita ang larawang ito dati? Miguel. Isang mahinang boses ang bumasag sa katahimikan. Napalingon siya. Nakatayo sa may pinto si Ara, may hawak na baso ng tubig. Sorry, hindi ako makatulog. Nakita kong bukas ang ilaw dito. Sabi nito, lumalapit ng dahan-dahan. Ano yan? Itinuro nito ang album sa kanyang kandungan. Mga lumang litrato lang, sagot niya. Sumilip si Ara sa litratong tinitingnan niya. Sa una ay ngumiti ito. Ngunit bigla ang ngiti nito ay naglaho. Nanlaki ang mga mata nito. Ang kulay sa mukha nito ay biglang nawala. Nabitawan nito ang basong hawak. Nabagsak ito sa sahig at nabasag, ang tunog ay umalinggaw sa tahimik na library. Ngunit hindi iyon pinansin ni Ara. Ang mga mata nito ay nakatutok sa litrato. Nanginginig ang kanyang mga labi. Si Papadi. Halos pabulong niyang sabi, ang boses ay basag. Itinuro niya ang lalaking kasama ng ama ni Miguel. Ang lalaking kasama ng tatay mo ay ang papa ko. Ang tunog ng nabasag na salamin ay parang putok ng baril sa katahimikan ng library. Ngunit para kay Ara, mas malakas pa ang dagundong sa loob ng kanyang dibdib. Nakatitig pa rin siya sa lumang litrato, ang mga mata niya ay hindi may alis sa ngiti ng kanyang ama, isang ngiti na puno ng buhay at pag-asa, isang ngiti na matagal na niyang hindi nakikita, kahit bago pa ito pumanaw. At sa tabi nito, ang ama ni Miguel. Magkasama sila. Magkaibigan. Magkatuwang. Ara, are you sure? Ang boses ni Miguel ay nagpabalik sa kanya sa realidad. Nakalimutan niya ang nabasag na baso sa sahig. Nakalimutan niya kung nasaan sila. Ang tanging alam niya ay ang katotohanang nasa harap niya. Sagot niya, ang boses ay nanginginig. Siya si Papa. Si Ricardo Rojas. Tumayo si Miguel. Kinuha niya ang litrato at tinitigan itong mabuti, pagkatapos ay tumingin sa kanya. May bagong ekspresyon sa mga mata nito, isang matinding pagkalito na kahalo ng pagdududa. Paano? Paanong hindi ko ito alam? Tanong ni Miguel, mas para sa sarili niya kaysa kay Ara. My father never mentioned him. Ang papa ko rin, mahinang sabi ni Ara. Wala siyang nabanggit tungkol sa mga De La Cruz. Ang katahimikan na namagitan sa kanila ay mabigat. Puno ito ng mga tanong na walang sagot. Isang litrato lang ito, pero binago nito ang lahat. Hindi na lang sila dalawang taong pinagtagpo ng isang kasunduan. Ang kanilang mga pamilya, ang kanilang mga nakaraan, ay magkaugnay pala sa paraang hindi nila inaasahan. Tulungan mo akong maglinis, sabi ni Miguel, kinuha ang walis at duspan mula sa isang sulok, binabasag ang tensyon. Habang pinupulot nila ang mga bubog, ang isip ni Ara ay lumilipad. Kung magkaibigan ang mga ama nila, bakit ito inilihim? Bakit tila binura sa kasaysayan ang kanilang pagsasama? Kailan nangyari ang aksidente ng mga magulang mo? Tanong ni Ara, ang boses ay halos hindi marinig. September 12, 15 years ago, mabilis na sagot ni Miguel na para bang ang petsa ay permanenteng nakatatak sa kanyang utak.
Nanlamig ang buong katawan ni Ara. Nabitawan niya ang hawak na bubog. Ara! Napatingin siya kay Miguel, ang mga mata niya ay nanlalaki sa takot. Ang aksidente ni Mama. September 28. 15 years ago. 2 linggo lang ang pagitan. Nagkatinginan sila. Ang pagkalito sa mukha ni Miguel ay napalitan ng isang madilim na realisasyon. Ang lahat ng ito hindi na ito coincidence. Masyadong maraming pagkakataon. 2 business partner na namatay sa magkahiwalay na car accident sa loob lang ng 2 linggo. Hindi. Ito ay isang pattern. Biglang may sumakit sa ulo ni Ara. Isang lumang alaala, isang eksena na matagal na niyang ibinaon, ang biglang lumitaw. Isang gabi, mga ilang araw bago ang aksidente. Bata pa siya noon. Nagising siya dahil sa mga hikbi. Dahan-dahan siyang bumangon at sumilip sa bahagyang nakabukas na pinto ng kwarto ng kanyang mga magulang. Nakita niya ang kanyang ina, si Amelia, na umiiyak habang kausap ang kanyang ama. Ricardo, natatakot ako, sabi ng kanyang ina, ang boses ay puno ng panginginig. May masamang kutob ako. Mula nang sabihin mo sa akin ang tungkol sa mga natuklasan mo, hindi na ako mapakali. May gustong manakit sa pamilya natin. Eresese, Amelia, huwag kang mag-isip ng ganyan, pag-aalo ng kanyang ama, pero kahit sa murang edad ni Ara, nakita niya ang pag-aalala sa mukha nito. Aayusin ko ito. Poprotektahan ko kayo. Sino, Ricardo? Sino ang kalaban natin? Hindi sumagot ang kanyang ama. Niyakap lang nito ng mahigpit ang kanyang ina. Nang mga panahong iyon, hindi naintindihan ni Ara ang kanilang pinag-uusapan. Ngayon, ang alaala ay bumabalik na parang isang malamig na hangin, nagdadala ng kilabot. May gustong manakit sa pamilya natin. Miguel, sabi niya, ang boses ay garalgal. Naalala ko bago mamatay si Mama, sinabi niya kay Papa na may gusto raw manakit sa amin. Mayroon daw natuklasan si Papad. Napahinto si Miguel sa kanyang ginagawa. Tinitigan niya si Ara, ang mga mata nito ay matalas. Anong natuklasan? Umiling si Ara, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo. Hindi ko alam. Hindi ko narinig. Bata pa ako di. Hindi na nagsalita si Miguel. Ngunit nakita ni Ara ang pagtiim ng panga nito. Nakita niya ang isang malamig na galit na dumaan sa mga mata nito. Kinuha nito ang kanyang cellphone at nagdial. Attorney Corpus, sabi nito sa telepono. It's Miguel de la Cruz. I need you to do something for me. I want you to pull up the old police reports on 2 separate vehicular accidents. The first one involves G's parents, Eduardo and Teresita de la Cruz, on September 12, 15 years ago. The second one is for a woman named Amelia Roxas. September 28, same year. I want every single detail. Witness statements, investigating officer, everything. I want it on inside desk Gizay tomorrow morning. Yes, it's urgent. Pagkatapos ng tawag, bumaling ito sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng determinasyon. Hahanapin natin ang katotohanan, Ara. I promise you. Sa sandaling iyon, ang takot ni Ara ay nabawasan ng isang bagong pakiramdam, pag-asa. Sa unang pagkakataon, may kasama siyang maghahanap ng mga sagot. Kinabukasan, naging maingat ang bawat kilos ni Ara. Ang mundo sa paligid niya ay tila nagbago. Ang mga anino ay tila mas mahaba. Ang mga tingin ng mga estranghero ay tila may kahulugan. Kailangan niyang lumabas para bumili ng isang bagay na ipinakiusap ni Lolo Ben, habang naglalakad siya sa isang hindi gaanong mataong kalye, naramdaman niya ito. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Isang kutob na may mga matang nakamasid sa kanya. Lumingon siya. Wala namang kahina-hinala. Mga taong naglalakad, mga sasakyang dumadaan. Ngunit hindi maalis ang pakiramdam. May isang itim na kotse na tila kanina pa niya nakikita, laging nasa di kalayuan. Nag-ilusyon ka lang, Ara, sabi niya sa sarili. Praning ka lang. Sinubukan niyang ipagpatuloy ang paglalakad, pero mas bumilis ang tibok ng kanyang puso. Lumingon siyang muli. Nandoon pa rin ang itim na kotse, mabagal ang takbo, tila naghihintay. Doon na pumasok ang takot. Totoo ito. May sumusunod sa kanya.
Mabilis siyang lumiko sa isang eskinita, ang puso niya ay nasa kanyang lalamunan. Narinig niya ang pag-andar ng sasakyan na tila sumusunod. Nanginginig ang mga kamay niya habang kinukuha ang kanyang cellphone. Nagtago siya sa likod ng isang pader at mabilis na tinawagan si Miguel. Miguel, halos paanas niyang sabi nang sumagot ito. Ara. What's wrong? Your voice, T. May sumusunod sa akin, sabi niya, ang boses ay nanginginig sa takot. Isang itim na kotse. Kanina pa. Miguel, natatakot ako. Where are you? Tell me exactly where you are. Utos ni Miguel, ang boses ay biglang naging alerto at seryoso. Walang bakas ng pagiging sihi, tanging puro pag-aalala. Don't move. Stay where you are. I'm coming to get you. Hindi nagtagal, dumating si Miguel. Pagkakita pa lang niya sa sasakyan nito, tumakbo na siya at pumasok sa loob, nilock agad ang pinto. Are you okay? Tanong nito, hinawakan ang kanyang balikat. Nanginginig pa rin siya. Tumango lang siya. Tumingin si Miguel sa labas, hinahanap ang itim na kotse. Pero wala na ito. Naglaho na parang bula. Imelda, bulong ni Miguel, ang mga mata ay nanlilisik sa galit. She knows we're getting close. Habang nasa biyahe sila pabalik, biglang tumunog ang telepono ni Miguel. Itinapat niya ito sa speaker ng sasakyan. In De La Cruz, it's Attorney Corpus. Ang boses ng abogado ay apurado. May nahanap ako. Isang bagay na napaka-irregular. What is it? Tanong ni Miguel, ang atensyon ay nakatuon sa tawag. There was a witness sa aksidente ng mga magulang ninyo. Isang street vendor. Pero ilang araw matapos ang kanyang salaysay, bigla niyang binawi. Sinabi niyang nagkamali lang daw siya nang nakita. The case was closed shortly after. And, tanong ni Miguel, ramdam na may kasunod pa ito. Huminga ng malalim ang abogado. In De La Cruz, ang mas nakakabahala ang pangalan ng witness na iyon lumitaw din siya sa initial report ng aksidente ni Eric Amelia Rojas. Testigo rin siya doon. At ganoon din ang nangyari. Binawi niya ang kanyang testimonya. Natahimik ang lahat sa loob ng sasakyan. Tumingin si Miguel kay Ara, ang mga mata nila ay puno ng parehong realisasyon. Someone is hiding a big secret, din De La Cruz, pagpapatuloy ng abogado. At mukhang gagawin nila ang lahat para hindi ito lumabas. Ang mga salita ng abogado ay umalinggaw sa loob ng sasakyan, isang malamig na hula na nagpapatibay sa teoryang unti-unting nabubuo sa isipan ni Miguel. May malaking sikretong itinatago. Tumingin siya kay Ara. Ang takot sa mga mata nito ay nahaluan na ngayon ng isang madilim na pag-unawa. Hindi na ito isang simpleng kasunduan. Ang paghahanap nila sa hustisya para sa kanilang mga magulang ay nagbuklod sa kanila sa paraang mas malalim at mas mapanganib kaysa sa inaasahan niya. I'll handle this, sabi niya kay Ara, ang boses ay puno ng determinasyon na hindi niya naramdaman noon. I will protect you. Hindi na ito tungkol sa kontrata. Hindi na ito tungkol sa pagpapanggap. Ito ay isang pangako. Ngunit hindi alam ni Miguel na habang abala siya sa paghahanda para sa isang laban na nasa hinaharap, ang pinakamatinding atake ay nagaganap na sa mismong puso ng kanyang kaharian. Ang kaaway ay hindi naghihintay. At ito ay mas malapit kaysa sa kanyang inaakala. Pagpasok nila sa malawak na sala ng mansyon, agad na naramdaman ni Miguel na may mali. Ang karaniwang mainit na pagbati ni Lolo Ben ay wala. Sa halip, ang kanyang lolo ay nakaupo ng tuwid sa paborito nitong silya, ang mukha ay kasing tigas ng bato, ang mga mata ay walang emosyon. At sa tabi nito, nakaupo si Katrina Sandoval. Isang makamandag na ahas na may ngiti ng isang anghel. Ang ngiti nito ay puno ng tagumpay. Lolo! Katrina! What's going on? Tanong ni Miguel, ramdam ang biglang panlalamig sa hangin. Hinawakan niya ang kamay ni Ara, na biglang nanigas sa tabi niya. Ramdam niya ang takot nito. Hindi sumagot si Lolo Ben, dahan-dahan lang nitong itinaas ang kanyang kamay at itinuro ang glass table sa gitna ng sala. Sa ibabaw nito ay may ilang piraso ng papel. Lumapit si Miguel, hinila ng isang hindi maipaliwanag na kaba. Nakita niya ang logo ng kanyang kumpanya sa itaas. Nakita niya ang kanyang pirma. At nakita niya ang pirma ni Ara. Iyon ang kanilang kontrata.
Ang kasunduan sa kasal. Bawat salita, bawat tuntunin, bawat kasinungalingan ay nakalatag doon, isang itim at puting ebidensya ng kanilang panloloko. Parang may humablot sa puso ni Miguel at piniga ito ng husto. Paano? Paanong nangyari ito? Tanging siya, si Ara, at ang kanyang pinagkakatiwalaang abogado lang ang may kopya nito. Maliban na lang kung Imelda. Si Imelda ang nagbigay nito kay Katrina. Isa itong perpektong atake. Ano ito? Ang boses ni Lolo Ben ay parang kulog, puno ng sakit at pagkadismaya. Ang bawat salita ay tumama kay Miguel na parang isang sampal. Lolo, let me explain me. Simula ni Miguel, ang isip niya ay nagkukumahog na humanap ng tamang sasabihin. Explain? Ano ang ipapaliwanag mo, Miguel? Tumayo si Lolo Ben, ang mukha ay namumula sa galit. Na ang lahat ng ito ay isang malaking palabas? Na ang babaeng ipinakilala mo sa akin, ang babaeng tinanggap ko sa aking pamamahay, ang babaeng minahal ko na parang tunay na apo ay isang bayaran. Ang salitang i-bayaran ay tumusok sa puso ni Ara. Nakita ni Miguel kung paano ito napayuko, kung paano namuo ang mga luha sa mga mata nito. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihin na hindi iyon totoo, pero walang salitang lumalabas sa kanyang bibig. Hindi po totoo yan, Lolo Ben, umiiyak na sabi ni Ara. Hindi po, Ti. Huwag mo akong matawag-tawag na Lolo, sigaw ni Lolo Ben, isa kang manloloko. Lolo, please, it's in my fault. Ako ang may ideya nito, pag-amin ni Miguel, sinusubukang akuin ang lahat ng sisi. Gawa ko ito, hindi si Ara. Pareho lang kayo. Pinagmukha ninyo akong tanga. Ang buong pamilya de la Cruz, ginawa ninyong katawa-tawa. Sumingit si Katrina, ang boses ay puno ng peking awa. Tito Ben, calm down. Baka kung ano ang mangyari sa inyo. Sinabi ko na po sa inyo, hindi ba? Na ang babaeng ito ay isang profesional na manloloko. Malamang ay pinlano niya ang lahat ng ito. Ang mga salita ni Katrina ay parang gasolinang ibinuhos sa apoy. Lalo lang nag-alab ang galit ni Lolo Ben, bigla itong napahawak sa kanyang dibdib. Ang mukha nito ay biglang namutla at nahirapan itong huminga. Lolo, sigaw ni Miguel, ang takot ay biglang pumalit sa kanyang pagkagulat. Nahihirapang bumagsak si Lolo Ben sa kanyang silya, habol ang hininga. Tubig G. Mabilis na tumakbo si Miguel sa kusina. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang takot sa mga mata ni Ara. Ang pag-aalala para sa matanda na sa kabila ng lahat ay nagpakita sa kanya ng kabaitan. Nang bumalik si Miguel na may dalang tubig, nakita niyang nakatayo si Katrina sa tabi ni Lolo Ben, bumubulong. Huwag po kayong mag-alala, Tito. Nandito po ako. Hindi ko po kayo lolokohin, hindi tulad ng iba. Nang makainom ng tubig ang kanyang lolo at bahagyang kumalma ang paghinga nito, tumingin ito sa kanila. Ngunit ang init at pagmamahal sa mga mata nito ay wala na. Napalitan nito ng isang malamig na pader ng yelo. Kailangan nating mag-usap sa ospital, sabi ni Miguel sa mahinang boses. Lolo, you need to be checked. Hindi na kailangan, matigas na sabi ni Lolo Ben, alam ko na ang kailangan kong gawin. Ilang sandali itong tumahimik, tila nag-ipon ng lakas. Pagkatapos, ang mga mata nito ay dumapo kay Ara. Isang tingin na puno ng pagkasuklam. Umalis ka na. Ang dalawang salita ay kasing talas ng patalim. Natigilan si Ara. Po. Ang sabi ko, umalis ka na, pag-ulit ni Lolo Ben, ang boses ay walang kabuhay-buhay. Kunin mo ang mga gamit mo at lumayas ka sa pamamahay ko. Huwag na huwag ka nang magpapakita pa sa pamilya ko. Lolo, no. Don't do this, pakiusap ni Miguel. Ngunit hindi siya pinansin ng kanyang lolo. Ang mga mata nito ay nakatutok lang kay Ara, na ngayon ay tahimik nang umiiyak. Dahan-dahang tumango si Ara, tila tinatanggap ang kanyang sentensya. Isang pamilya na naman ang nagtataboy sa kanya. Muli nawala ang lahat. Pagkatapos ay bumaling si Lolo Ben kay Miguel. Ang tingin nito ay puno ng pagkadismaya, isang tingin na mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. At ikaw, sabi nito, ang boses ay basag. Binigo mo ako. Iyon na ang huling salita. Tumayo si Lolo Ben, at sa tulong ni Katrina na masayang umalalay sa kanya, mabagal itong umakyat sa hagdanan, iniwan silang dalawa ni Ara sa gitna ng malawak at malamig na sala. Napatingin si Miguel kay Ara.
Nakatayo lang ito, hindi gumagalaw, ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang babaeng buong tapang na hinarap ang madrasta nito ay wala na. Ang natira ay ang babaeng wasak, ang babaeng muling tinanggalan ng lahat. Dahan-dahang tumalikod si Ara at nagsimulang maglakad papunta sa hagdanan, patungo sa silid para kunin ang kakaunti niyang gamit. Bawat hakbang nito ay mabigat, bawat hakbang ay isang pag-amin ng pagkatalo. Ara, di. Tawag ni Miguel. Huminto ito, ngunit hindi lumingon. I'm sorry, sabi niya. Isang mahinang hikbilang ang narinig niya bilang sagot bago ito tuluyang nawala sa kanyang paningin. Naiwan si Miguel na nakatayo, mag-isa. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Ang tiwala ng kanyang lolo. Ang katahimikan ng kanyang pamilya. At ang babaeng, sa hindi niya namamalayan, ay unti-unti nang naging mas mahalaga pa kaysa sa anumang kontrata. He had lost. All is lost. Walang patutunguhan. Iyon ang salitang paulit-ulit na umiikot sa isip ni Ara, habang nakaupo siya sa isa sa mga bangko sa loob ng simbahan ng Quiapo. Ang parehong simbahan kung saan siya unang humingi ng pag-asa. Ngayon, wala na siyang hinihiling. Narito lang siya dahil wala na siyang ibang alam na puntahan. Muli, isa siyang estranghero sa sarili niyang kwento. Ipinataboy ng sariling ama. Ipinagkanulo ng lalaking pinagkatiwalaan niya. Para siyang isang dahon na tinatangay ng hangin, walang direksyon, walang saysay. Bawat pamilyang tinuring niyang kanya, itinatapon lang din siya. Siguro, ito na talaga ang kapalaran niya, ang laging maiwan, ang laging mag-isa. Napapikit siya, ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Hindi na siya umiiyak. Naubos na ang kanyang mga luha. Ang natira na lang ay isang malawak at malamig na kawalan. Ara! Isang pamilyar na boses ang bumasag sa kanyang katahimikan. Isang boses na ayaw na niyang marinig. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nakatayo sa harapan niya si Miguel, ang mamahalin nitong damit ay tila hindi bagay sa kabanalan ng lugar. May pag-aalala at pagsisisi sa kanyang mga mata, ngunit para kay Ara, huli na ang lahat. Umalis ka na, sabi niya, ang boses ay walang emosyon. Tapos na ang kasunduan. Malaya ka na sa akin. Hindi umalis si Miguel. Sa halip, umupo ito sa tabi niya, nag-iwan ng espasyo sa pagitan nila. Hindi ako naparito para sa kasunduan. Kung ganoon, bakit ka nandito? Tanong niya, hindi pa rin tumitingin dito. Para lalo pang ipamukha sa akin na isa akong pagkakamali. Isang problema na kailangan mong ayusin. Naparito ako dahil nag-aalala ako sa'yo, mahinang sabi ni Miguel. At naparito ako para humingi ng tawad. Ara, I'm sorry. Sa lahat ng nangyari, sa sakit na idinulot ko. Patawarin mo ako. Sa wakas ay lumingon siya dito, ang galit na akala niya ay wala na ay biglang nag-init. Sorry. Aanhin ko ang sorry mo, Miguel. Ibabalik ba niyan ang tiwala ng lolo mo? Ibabalik ba niyan ang dignidad ko? Sinira mo ang lahat. Alam ko, pag-amin nito, tinanggap ang bawat salita niya. At handa akong harapin ang lahat ng yon. Pero may isang bagay na hindi pa tapos. Tumingin ito ng diretsyo sa kanyang mga mata. Ang laban para sa mga magulang natin. Ang paghahanap ng hustisya. Hindi pa tapos yon, Ara. At hindi ko kayang gawin yon nang wala ka. Hindi na ito tungkol sa kasunduan, sabi nito, ang bawat salita ay puno ng sinseridad. Ito ay tungkol sa atin. Ang mga salitang iyon, tungkol sa atin, ay tumagos sa pader ng galit na itinayo niya. Ito ang lalaking nanakit sa kanya, pero ito rin ang nag-iisang tao na nakakaalam sa bigat ng pinagdadaanan niya. Mag-isa, isa lang siyang biktima. Pero kasama siya baka may pag-asa pa. Anong plano mo? Tanong niya, ang unang senyales ng pagsuko. Isang maliit na ngiti ng ginhawa ang sumilay sa labi ni Miguel. Hahanapin natin ang nag-iisang taong makakapagsabi ng katotohanan. Ang biyahe papunta sa isang malayong probinsya sa norte ay mahaba at tahimik. Sinabi ni Miguel na natunto ng kanyang abogado ang huling tirahan ng testigo, isang lalaking nagngangalang Nestor. Pagkatapos ng insidente 15 taon na ang nakalipas, nagtago ito at namuhay na parang anino. Nakarating sila sa isang maliit na baryo sa paanan ng bundok. Ang bahay ni Mang Nestor ay isang maliit na kubo na gawa sa kawayan at nipa, napapaligiran ng mga puno.
Isang payapang lugar para sa isang taong may magulong nakaraan. Isang matandang lalaki na payat at may mga mata na laging tila natatakot ang sumalubong sa kanila. Nang sabihin ni Miguel kung sino sila, agad itong sinaraduhan ng pinto. Umalis na kayo. Walang Nestor dito, sigaw nito mula sa loob. Mang Nestor, parang awan niyo na, pakiusap ni Ara, lumapit sa pinto. Kailangan lang po namin kayong makausap. Tungkol po ito sa nanay ko, si Amelia Rojas. Natahimik sa loob. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahang bumukas ang pinto. Sa loob ng maliit na sala, nanginginig na ikinuwento ni Mang Nestor ang kanyang kwento. Isa siyang magtataho malapit sa subdivision kung saan nakatira noon si Ara. Nakita niya ang lahat. Nag-aaway sila, sabi ni Mang Nestor, ang mga mata ay nakatingin sa sahig. Ang nanay mo at ang isang babae. Yung asawa ng amo niya ngayon. Si Ma'am Imelda. Nakita ko silang nagtatalo sa labas ng isang restaurant. Pagkatapos, umalis ang nanay mo sakay ng kotse niya. Sinundan siya ng kotse ni Ma'am Imelda. May masama na akong kutob noon. Ikinuwento niya kung paano, ilang araw matapos ang aksidente, isang lalaking nakasweet ang nagbigay sa kanya ng isang sobreng puno ng pera. Sinabi niya, kalimutan ko na raw ang lahat. Nang nakita ko, para sa kaligtasan ng pamilya ko. Natakot po ako. May anak po ako. Kaya tumahimik na lang ako. Mang Nestor, kailangan namin ng tulong niyo, sabi ni Miguel. Poprotektahan ka namin. Ako ang bahala sa iyo at sa pamilya mo. Pero kailangan mong sabihin ang katotohanan. Umiling si Mang Nestor. Hindi ko kaya. Makapangyarihan sila. Papatayin nila ako. Lumuhod si Ara sa harapan ng matanda, hinawakan ang magaspang nitong mga kamay. Mang Nestor, parang awan niyo na po. 15 taon na po akong naghahanap ng sagot. 15 taon nang walang hustisya ang pagkamatay ng nanay ko. Kayo na lang po ang pag-asa namin. Tulungan niyo po kaming itama ang mali. Tinitigan ni Mang Nestor si Ara, ang mga mata nito ay puno ng luha. Nakita nito ang sakit at ang determinasyon sa mukha ng dalaga. Dahan-dahan tumango ito. Ang gabi ng E-Serenity Charity Gala, isang proyektong pinangungunahan ni Imelda Serrano, ay ang perpektong entablado. Ang buong alta sosyedad, kasama ang media, ay naroroon. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Imelda sa isang kumikinang na gown, nagbibigay ng isang madamdaming talumpati tungkol sa pagtulong sa kapwa at sa kahalagahan ng katotohanan. Dahil ang katotohanan, sabi niya, ang laging magpapalaya sa atin. Kung ganoon, bakit hindi mo subukang palayain ang sarili mo, Imelda? Isang boses ang bumasag sa katahimikan. Lahat ay napalingon sa pinanggalingan ng boses. Si Miguel, nakatayo sa may pasukan, hawak ang isang mikropono. Sa tabi niya, si Ara, nakatayo ng tuwid at matatag. At sa likod nila, si Mang Nestor, nanginginig ngunit determinado. Nanlaki ang mga mata ni Imelda sa gulat at galit. Anong kabastusan ito? Guards, paalisin niyo sila. Ngunit huli na ang lahat. Kinuha ng mga reporter ang kanilang mga kamera. Ang atensyon ng lahat ay nasa kanila. Bago ninyo kami paalisin, pagpapatuloy ni Miguel, pakinggan niyo muna ang sasabihin ng taong ito. Siya si Nestor Cruz, isang testigo na pinatahimik mo 15 taon na ang nakalipas. Ibinigay ni Miguel ang mikropono kay Mang Nestor. Sa una ay nag-atubili ito, ngunit nang makita niya ang pagtango ni Ara, nagsimula itong magsalita. Ikinuwento niya ang lahat, ang pag-aaway, ang pagsunod ng kotse, ang panunuhol. Habang nagsasalita si Mang Nestor, ang mukha ni Imelda ay unti-unting nagbabago. Sinungaling! Bayaran yan! Huwag kayong maniwala sa kanya, sigaw niya, ang boses ay nagiging desperado. Ngunit ang mga bulungan sa paligid ay lumalakas. Ang mga mata ng mga tao ay puno na ng pagdududa. Bakit mo ginawa yon, Tita Imelda? Tanong ni Ara, ang boses ay kalmado ngunit tumatagos. Bakit mo ipinapatay ang nanay ko? Doon na sumabog si Imelda. Ang maskara ng kabaitan ay tuluyang gumuho. Dahil dapat sa akin ang lahat ng iyon, sigaw niya, ang boses ay puno ng lason at inggit na naipon sa loob ng maraming taon. Ang buhay niya. Ang yaman. Ang pagmamahal ni Ricardo. Lahat inagaw niya sa akin. Kaya kinuha ko. Pinatay ko siya.
At hindi ko iyon pinagsisisihan. At ang mga magulang mo, Miguel, nalaman ng ama mo. Masyado siyang usisero. Kaya kinailangan ko rin siyang patahimikin. Dapat sa akin ang lahat. Isang kolektibong gasp ang narinig mula sa mga manonood. Isang ganap na pag-amin. Sa gitna ng kaguluhan, habang nagkakagulo ang mga tao at ang mga kamera ay kumikislap na parang kidlat, biglang bumukas ang mga pinto ng ballroom. Pumasok ang mga pulis. Imelda Serrano, you are under arrest for the murder of Amelia Rojas and Eduardo and Teresita de la Cruz. Habang pinupusasa ng mga pulis si Imelda, na patuloy na sumisigaw at nagwawala, napatingin si Ara kay Miguel. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, nagtama ang kanilang mga mata. Isang tahimik na sandali ng pag-unawa. Tapos na. Ang laban ay tapos na. Sa mansyon ng mga De La Cruz, nakaupo si Lolo Ben sa harap ng telebisyon. Pinanood niya ang lahat. Ang pag-amin. Ang pag-aresto. Ang mukha niya ay puno ng pagkabigla, panginginig, at isang malalim na pagsisisi. Tinitigan niya ang imahe ni Ara at Miguel sa screen, nakatayo ng magkatabi. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang katotohanan. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay na nilikha ng pag-aresto kay Imelda Serrano ay unti-unting humupa, napalitan ng isang mahabang proseso ng paglilitis na alam ng lahat kung saan hahantong. Ang katotohanan, sa wakas, ay nagkaroon na ng espasyo para huminga. Para kay Miguel, ang mga buwang iyon ay panahon ng paghilom. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa lahat ng mga taong nasaktan ng kasinungalingan ni Imelda. Isang hapon, sinamahan niya si Ara sa kulungan. Hindi para dalawin si Imelda, kundi para dalawin ang ama nito. Ang dating makapangyarihang si Ihi Rojas ay nakaupo sa likod ng isang makapal na salamin, ang katawan ay nangayayat at ang mga mata ay nawalan na ng dating kislap. Ang sakit at ang pagkatuklas sa katotohanan tungkol kay Imelda ay tuluyan ng sumira sa kanya. Ara, anak, patawarin mo si Papa, umiiyak na sabi nito, ang boses ay nanginginig. Nabulag ako, anak. Pinaniwalaan ko ang isang demonyo. Pinalayas kita ang sarili kong anak. Patawarin mo ako. Pinanood ni Miguel si Ara. Walang galit sa mga mata nito. Tanging awa at isang malalim na kalungkutan. Inilapat nito ang kanyang palad sa salamin na para bang nais nitong abutin ang ama. Pinapatawad ko na po kayo, Papa, sabi ni Ara, ang mga luha ay nagsisimula na ring tumulo sa kanyang mga pisngi. Magpagaling po kayo. Magpalakas po kayo. Paglabas nila mula sa kulungan, hinawakan ni Miguel ang kamay ni Ara. Ramdam niya ang panginginig nito. Niyakap niya ito ng mahigpit. Sa yakap na iyon, naramdaman niyang pareho silang nagsisimulang maghilom. Ang pinakamahirap na paghilom, gayunpaman, ay kailangang mangyari sa loob ng mansyon ng mga De La Cruz. Isang linggo pagkatapos ng iskandalo, ipinatawag sila ni Lolo Ben sa parehong sala kung saan sila pinalayas, nakaupo ulit ang matanda. Ngunit ngayon, ang galit ay napalitan ng isang malalim na hiya at pagsisisi. Ara, hijadi. Simula ni Lolo Ben, ang boses ay garalgal. Hirap itong tumingin ng diretso sa mga mata ni Ara. Walang salita ang makakapagsabi kung gaano ako nagsisisi. Hinusgahan kita. Sinaktan kita. Pinaniwalaan ko ang kasinungalingan dahil iyon ang mas madaling gawin. Sana mapatawad mo ang isang matandang hangal na tulad ko. Tumayo ang kanyang lolo. Isang kilos na hindi pa kailanman ginawa ni Miguel sa buong buhay niya. Nakita niya itong dahan-dahang yumuko sa harapan ni Ara. Lolo, wag po, mabilis na sabi ni Ara, pinigilan ang matanda. Hinawakan niya ito sa mga braso at tinulungang maupo muli. Tumingin si Ara kay Lolo Ben, ang mga mata ay puno ng pag-unawa. Lolo Ben, biktima rin po kayo ni Imelda. Katulad po naming lahat. Tapos na po ang lahat. Ang mahalaga po, magsimula tayong muli. Ngumiti si Lolo Ben, isang tunay na ngiti na ngayon lang ulit nakita ni Miguel. May mga luhang namuo sa mga mata nito. Hinawakan nito ang mga kamay ni Ara. Hiza, ikaw ang apo na hindi ko alam na kailangan ko pala. Tumingin ito kay Miguel. At ikaw, apo, sabi nito, I'm proud of you. Ipinaglaban mo ang tama. Ipinaglaban mo siya. Sa gabing iyon, kumain silang tatlo sa hapagkainan. Walang pagpapanggap. Walang kontrata.
Tanging isang pamilya na muling nabubuo, mas matatag kaysa dati. Alam ni Miguel na may isang huling bagay pa siyang kailangang gawin. Isang huling kasunduan na kailangan niyang isara. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito isang business deal. Ito ay isang deal para sa habambuhay. Isang hapon, dinala niya si Ara sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Sa harap ng simbahan ng Quiapo. Bakit tayo nandito? Nagtatakang tanong ni Ara. Hindi sumagot si Miguel. Ngumiti lang ito at hinawakan ang kanyang kamay. Naaalala mo ba, dito ko sinabi sa'yo na babaguhin ko ang buhay mo? Tumango si Ara. Nagkamali ako, sabi ni Miguel. Hindi ko binago ang buhay mo. Ikaw ang nagbago sa buhay ko. Tinuruan mo akong tumingin sa paligid ko. Tinuruan mo akong makaramdam ulit. Tinuruan mo akong magmahal. Sa gitna ng ingay at gulo ng Quiapo, sa harap ng mga taong dumadaan, dahan-dahang lumuhod si Miguel de la Cruz sa harap ni Arabella Rojas. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Napahawak siya sa kanyang bibig. Kinuha ni Miguel ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa at binuksan ito. Sa loob, isang simpleng singsing na may isang kumikinang na diamante. Ara, wala na tayong kontrata, sabi niya, tinititigan ang nangingilid na mga luha sa mga mata nito. Wala nang pagpapanggap. Ito totoo na ito. Arabella Rojas, mahal na mahal kita. Will you marry me? This time, for real? Hindi agad nakasagot si Ara dahil sa pag-iyak. Ngunit ang kanyang masayang pagtango ay sapat ng sagot para kay Miguel. Isinuot niya ang singsing sa daliri nito. Tumayo siya at niyakap ito ng mahigpit. Sa gitna ng Quiapo, naghalikan sila, sinasaksihan ng daan-daang estranghero na walang kamalay-malay sa kwentong katatapos lang magwakas at sa isang bago na kasisimula pa lang. Makalipas ang 5 taon. Isang maaraw na hapon. Tahimik na nakatayo sina Miguel at Ara sa harap ng 2 puntod na magkatabi. Sa isang puntod ay nakaukit ang pangalan ng mga magulang ni Miguel. Sa isa pa, ang pangalan ni Amelia Rojas. Hinaplos ni Ara ang kanyang malaking tiyan. Kambal. Isang lalaki at isang babae. Hello, Mama, Papa, bulong ni Miguel. Hello po, Tita Amelia. May mga apo na po kayo, sabi ni Ara, ang ngiti ay nasa kanyang mga labi. Sana, kung nasaan man kayo, masaya kayo para sa amin. Inakbayan ni Miguel ang kanyang asawa. Tumingin sila sa isa't isa. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagmamahal at kapayapaan na kanilang ipinaglaban. Ang mga multo ng nakaraan ay napatahimik na. Ang hustisya ay nakamit. Mula sa pagiging isang pulubi sa Quiapo, hanggang sa pagiging isang peking nobya, at ngayon, isang asawa at isang ina. Mula sa pagiging isang malamig na hanggang sa pagiging isang mapagmahal na asawa at ama. Ang kanilang mga paglalakbay ay mahaba at masakit. Ngunit sa huli, dinala sila nito sa iisang destinasyon. Hawak kamay, sabay silang tumalikod sa mga puntod at naglakad patungo sa naghihintay na sasakyan kung saan naroon si Lolo Ben, naglakad sila palayo sa nakaraan at pasulong sa isang maliwanag na hinaharap. Isang bagong simula. Isang tunay na pamilya. Isang pag-ibig na nahanap sa gitna ng kasinungalingan at naging pinakatotoong bagay sa kanilang buhay. At dito po nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-ibig at pagbangon ni Ara at Miguel. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, para bang naging tunay na kaibigan ko sina Ara at Miguel. Naramdaman ko ang kanilang sakit, ang kanilang takot, at higit sa lahat, ang kanilang pag-asa. Ang kwento nila ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi laging madali. Ito ay sinusubok ng panahon, ng mga kasinungalingan at ng mga masasakit na nakaraan. Ngunit ito rin ay isang paalala na ang tiwala, kapatawaran, at pag-asa ang siyang pinakamatibay na pundasyon ng anumang relasyon. At ang katotohanan, gaano man ito kasakit, ang siyang laging magbibigay sa atin ng tunay na kalayaan at kapayapaan. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Anong aral ang inyong napulot? Huwag po kayong mag-atubiling i-share ang inyong mga komento sa ibaba. Ang bawat isa ay aking babasahin at pahalagahan. Hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na kwento. Lihim ng Puso.